umaga mga mag-aaral. Ako nga pala ang inyong guro ngayong araw. Tayo ay tumayo at manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari nang maupo. Ako nga pala si Binibining Iris. Sino nga ulit ako? Binibining. Magaling. Ngayon naman, meron akong mga alituntunin sa loob ng silid-aralan. Bago tayo tumungo sa ating aralin, alamin muna natin ang mga alituntunin sa loob ng silid-aralan. Una, gumamit ng mga galang na salita. Dapat kahit sa akin o kaya sa kapwa kaklase nyo, dapat magagalang na salita ang inyong bibigkasin. Pangalawa, itaas ang kamay kapag sasagot. Kapag tinawag ang inyong pangalan, maaari nyo itaas ang inyong kamay. At pangatlo, linisin ang paligid. Kailangan laging malinis ang ating kapaligiran para naman hindi maasiwang tingnan. Pangatlo, ayusin ang pagkakaupo. Hindi dapat nakahiga, hindi dapat malikot pag nakaupo. Then panghuli, sumunod at makinig sa guro. Kapag nagsasalita ang guro, dapat makikinig. Ngayon naman, bago tayo tumungo sa ating aralin, meron ako dito mga larawan. Maaari nyo bang tukuyin kung ano ang mga larawang ito? Unang larawan. Yes, mahusay. Ito ay magulang o mother. Pangalawa, magaling. Ito ay bata. At pangatlo, mahusay. Ito ay prutas na pinya. At ang huli ay mahusay. Ito ay mata. Ngayon naman ako ay may mga tanong. Ano ang mga nasa larawan? Mahusay, natukoy naman ninyo ang mga nasa larawan. May alam ba kayo tungkol sa alamat ng pinya? Meron po. Magaling. Dahil ngayong araw, ang ating tatalakayin ay tungkol sa alamat ng pinya. Ang layunin ng ating aralin ay, sige nga, pakibasa. Natutukoy ang mga tauhan, tagpuan at mahalagang pangyayari sa alamat ng pinya. Magaling. Bago matapos ang ating talakayan, dapat matukoy ng mga mag-aaral ang mga tauhan, tagpuan at mahalagang pangyayari sa alamat ng pinya. Pangalawa, Nabibigyang halaga ng mga mag-aaral ang alamat na pinya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. mahusay. Dapat mabigyan ng halaga ng mga mag-aaral ang aral ng alamat ng pinya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pangatlo, Nakakagawa ng sunaysay na nagpapakita ng aral ng alamat at inilalahad na ito ng malinaw sa klase. mahusay. Dapat ang mag-aaral ay makagawa ng sanaysay na nagpapakita ng aral ng alamat na nailalahad ito ng malinaw sa klase. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng pagsasanay o pinamagatang magsanay tayo. Meron ako ditong worksheet. Ang inyong gagawin ay isulat sapat lang ang salitang masipag kung nagpapakita ng kasipagan at naman kung tamad, kung ang pinapakitang gawain ay pagiging tamad. Sige nga, sagutin natin. Tapos na ba? Number 1. Nagwawalinsang tuwing umaga sa bakuran. Pagiging masipag, pagiging tamad. Pagiging masipag. Mahusay. Nagdadabog si Andy tuwing inuutusan ng kanyang nanay. Pagiging tamad. Magaling. Naghuhugas ng plato si Cyril pagkatapos kumain. Pagiging masipag. Mahusay. Ngayon naman, meron tayong papanoorin. Manood tayo. Ito ay tungkol sa alamat ng pinya. Noong unang panahon, ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo, may isang masipag na ina na nagngangalang Aling Rosa. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang mapagmahal at masikap. Laging inuuna ang kapakanan ng kanyang anak na si Pinang. Si Pinang ay maganda at matalino, ngunit siya'y makulit at madalas tamad sa mga gawaing bahay. Palibhas ay nag-iisang anak, tulis, at ang bunga
ay tila maraming mata na nakyamta ng mas mutawag yan may mara ang sagot. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng gawain. Tanong ko, sagot mo. Sagutin ang mga katanungan. Sino ang pangunahing tauhan sa alamat ng pinya? Pinang. Magaling si Pinang. Bakit naging tamad si Pinang? Hindi sumusunod sa mga utos. Magaling! Dahil din lumaki si Pinang sa layaw o lagi siyang sinusunod ng kanyang magulang. Ano ang sinabi ng ina na naging sumpong kay Pinang? Yes, ate? Magaling! Naku, ang sinabi ng kanyang ina na naging sumpong kay Pinang ay, "Nako, Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong ng tanong sa akin." At ang huli ay, ano ang gininto ang aral ng kwento? Mahusay! Ang pagiging tamad at pagyayabang ay hindi mabuti. Matuto kang maging masipag at matyaga sa mga gawaing bahay at sa buhay. At ngayon naman, meron tayong gawain 1. Panuto. Bubuo ng hugis bilog at sa loob ng bilog, ilalagay ang katangian ng pagiging isang masipag. Tapos na ba, mga bata? Opo. Kung gayon naman, dadako na tayo sa gawain 2. Pagsusulat ng maikling refleksyon. Sa inyong sagutang papel, isulat ang isang maikling talata na 1 hanggang 2 pangungusap kung ano ang aral na inyong natutunan mula sa kwento. Tapos na ba, mga bata? Mahusay. Ngayon naman, dahil natapos na ninyo ang refleksyon, magkakaroon tayo ng gawain. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng gawain 3 na pinamagatang i-share mo. Magbibigay ang guro ng mga ugali ng isang bata sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pang-araw-araw na ginagawa sa kanilang buhay at tutukuyin ng mga mag-aaral kung alin ang ugaling nagpapakita ng pagiging masipag at pagiging tamad. Pagkatapos, ididikit ito sa sagutang papel na nasa pisara. Mga bata, sinong gustong sumagot sa unahan? Mahusay, bigyan natin siya ng 3 palakpak. Ngayon naman, sagutin ang aking katanungan. Ano ang aral na nais iparating ng kwento? Magaling! Dapat magkaroon ng mabuting asal tulad ng pagiging masipag at dapat laging sumusunod sa inuutos ng mga magulang dahil hindi habang buhay nasa tabi natin sila. Bakit mahalaga na magkaroon ng isang bata ng magandang pag-uugali? Mahusay! Dahil kinakailangan niya ito para sa kanyang paglaki, hindi niya madadala ang masamang pag-uugali. Ngayon naman, may ihanda akong pagsusulit. Ngayon, piliin ang tamang sagot. Sa inyong sagutang papel, isusulat ninyo kung ano ang tamang sagot. Number 1. Okay, pangalawa? Tapos na ba? Pangatlo. Pang-4. Pang-5. Ngayon naman, checkan natin ang inyong mga answer sheet o mga sinagutan. Number 1, ano ang alamat? Magaling! Kwento tungkol sa pinagmula ng isang bagay. Pangalawa, ano ang ginawa ni Pinang na nagpapakita ng pagiging tamad? Letter B. Mahusay! Pakibasa nga ulit, May. Ano ang gininto ang aral ng kwento? Letter A. Magaling! Pang-4, pakibasa nga, Donna. Sino-sino ang tauhan sa alamat? Letter
Mahusay. Pakibasa nga, Step. Paano naging pinya si Pina? Dahil di siya sumusunod sa kanyang magulang. Mahusay. Palakpakan natin ang bawat isa. Sino ang nakakuha ng 5 puntos? Ako po, teacher. Magaling. Ngayon naman, bago matapos ang ating aralin, may inihanda akong takdang aralin. Ito yung pinamagatang iguhit mo. Gumuhit ng isang gawaing bahay na nagpapakita ng pagiging masipag. Ito ay ating chechekan sa sunod na talakayan. Naintindihan ba mga bata? Opo. Wala na ba mga katanungan tungkol sa ating talakayan? Gana po. Kung ganon, maaari na pulutin ang mga basura sa ilalim ng inyong mga upuan at tayo ay uuwi na. Paalam mga bata!